Magandang araw. Sana masaya ang inyong Pasko. Minsan naisip natin kung bakit mayroong Pasko. Bakit nga ba mayroong Pasko? Anong dahilan na sa Pasko? Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga dahilan o reasons for the season of Christmas. Number one, spreading love, goodwill, and hope. Ang year 2025, na alam po natin, has been declared a Jubilee year for the entire church. Na hope. Hope does not disappoint. Maraming nalulungkot, maraming nag-iisa, maraming nagugutom, maraming mga taong nahihirapan sa buhay. Meron pang taon na hindi mahirap ang buhay. Pero alam natin, mga kapatid, mga mahal kong kapatid, na tayo ay tinatawag ng Diyos na magbigay ng pagmamahal, ng goodwill, lalong-lalo na ng pag-asa. Habang may buhay, mayroong pag-asa. Let us spread love, goodwill, and hope. Ikalawa, mahal ito para sa mga Pilipino, sa mga pamilya, yung Noche Buena, yung bonding, na family bonding. The reason for Christmas, the reason for hope, now is that our families are together. Alam po natin yun, di ba? The family that prays together, stays together. Hindi pwedeng hindi magdasal ang pamilya. Otherwise, now quote-unquote, now we will experience broken families. Ang Noche Buena, mahalaga yun sa atin. Bakit? It provides an opportunity for family members, near and far, to come together, share meals, exchange gifts, and create lasting memories. The emphasis on family reinforces the value of love, support, unity, and most especially, mahirap pong nag-iisa. Pero pag may kasama, kahit nag-iisa, may nabong pag-asa. Ikatlo po, ano pong katlong dahilan na para sa season of Christmas? The joy of giving. Sharing. That the act of giving is the center theme during Christmas. Kaya mayroong Santa Claus may Santa Claus. Ano bang Santa Claus? Hinahamit tayo para magbigay. So whether it's through thoughtful gifts, acts of charity, volunteering, the season encourages us to extend a helping hand, most especially to those in need. Sabi ng Santo Papa sa Bullet Indiction ng Jubilee, hope does not disappoint. And sabi niya, let us become tangible signs of hope, especially to the poor. Especially the poor. They also said to the elderly, to the young, hindi pwedeng tayo lang ang masaya. Kailangan magbigay tayo ng saya. Paano natin gagawin yan? Magbigay ng pera, magbigay ng pagkain, magbigay ng damit. Diba? Sabi ni Jesus, kung gawin mo ito sa pinakamaliliit na mga ito ay gagawin din sa iyo. Ang Diyos ay pagpapalait tayo. The joy derived from giving fosters a sense of empathy and gratitude. Pang-apat po, ang season na ito, ang Christmas, is a time for reflection and renewal. Kailangan magtikat. Kailangan magbago. Tignan ang aral ng mga pagkakamali. It's a time to appreciate lessons learned. Lessons learned, express gratitude, and set positive intentions for the coming 2025 or Jubilee year. When the church opens the door, the church releases the gifts and graces
of God's love for us. Now, so from a transition of this year to next year, every year after all, brothers and sisters, is a year of hope, a year of love. And that is true because every year we need Jesus Christ. The last reason for Christmas is the birth of Jesus. Yan po pinakamahalaga na dahilan kung bakit mayroong Pasko. Si Jesus. Si Jesus sa buhay mo. Si Jesus ng vida ng buhay mo. Di lang ng buhay mo, pati ng pamilya mo at lahat ng minamahal mo sa buhay. At the core of Christmas lies the celebration of the birth of Jesus Christ. For Christians, it is seen of Belen with Mary, Joseph, and the newborn baby Jesus in a manger remains a powerful reminder of the religious foundation of Christmas. Brothers and sisters, Jesus is the reason for the season. Merry Christmas. Happy New Year. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs implore. Of fields and flowers, of sails and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Here rules the world with truth and grace, and makes the nations bloom. The glory song is righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Taong 1946, isang awitin ang nilikha ni Felipe de Leon. Ang awiting ito ay inialay sa mga taong nagnanais at sumisigaw ng kapayapaan mula sa naganap ikalawang digmaang pandaigdigan. Ako, ikaw, siya at tayong lahat, kapayapaan ng sigaw at pinakaaasam na biyaya mula sa Diyos. Kalayaang maging masaya, magmahal, at makipagkaibigan. Ngayong Kapaskuhan, kapayapaan ang ating ibahagi sa mga taong nag-iisa, nangangailangan, at nagnanais ng kapayapaan. Inihahandog namin ang isang awiting pupukaw sa inyong mga puso, ang Payapang Daigdig.
Kailan ka iniwan ng Diyos? Maaaring sa sitwasyon mo ngayon, pakiramdam mong nag-iisa ka at wala kang kadamay. Maaaring sa gitna ng mga pagsubok na dumarating, ramdam mo ang hirap at wala ng pag-asa. Maaaring ganun nga ang nararamdaman mo. Nag-iisa, walang nagmamahal at nalimutan ng lahat. Kasama mo siya, kasama mo ang Diyos. Gusto niyang maraman mo na may magandang plano siya para sa iyo. Kaya ngayong Kapaskuhan, liwanag ay matatagpuan, kapanatagan ay mararamdaman, at pagmamahal ang mangingibabaw. Kay gandang pagmasdan ng kapaligiran, dahil sa taglay na kulay ng Pasko. May kulay ba ang Pasko? Pula, puti pa o ginto o kahit ano? May kulay ba ang Pasko? Subalit pawang mali mga kulay na nabanggit. Hindi mo ba batid ang kulay ng pag-ibig? Ang kulay ng Pasko, di mo makikita kailanman. Ito'y nararamdaman kung tayo'y nagmamahalan. Ang kulay ng Pasko, kung nais mong masdan, matatagpuan lamang sa abang sabsaban. Mga parol at Christmas tree, bagong sapatos at damit, kulay nila'y kay ganda. Subalit kulang pa, kahit na punong-puno ang medyas ni Santa Claus, hindi pa rin ganap yung nadaramang galak. Mga batang nagkakaraling, awit nila
nagniningning o kay ganda, matatagpuan lamang sa abang
Sa kabila ng mga nagdaang pagsubok sa ating buhay, marami rin tayong nakamit na tagumpay tulad ng pagkakaisa, pagmamahalan, at pagbibigay pag-asa sa isa't isa. Ito rin ay nagbigay sa atin ng pagkakataon upang suriin ang ating buhay at higit na makilala ang ating sarili. Nawa, sa gitna ng lahat ng hamon ng buhay, ay patuloy nating maipagdiwang ang Pasko ng may kagalakan ng puso, hindi sa material na bagay, kundi sa ating pagmamahalan, pagtutulungan, at sa ating tapat na pagtitiwala sa Diyos. Isang dalagay mag-ibig, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siya, Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay mag-ibig, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siya, Magalang isinilang ang buwan, sasapsapan siya'y nakaringlan. Nagpahayag ang mga anghel, walhati sa Diyos. Isang dalangin sumilang batang lalaki sasapsapan siya'y nakaringlan. Christmas is Jesus. Christmas will never be complete without Christ. In Christmas, we celebrate God drawing Himself closer to us. Merry Christmas and a grace-filled New Year. Ano ang Christmas? Christmas is Christ, the word itself. Christmas, the birth of our Jesus Christ. We celebrate it during December.
Lahat tayo ay nag-aantay sa season na ito sapagkat ito ang punong-puno ng kasiyahan ng bawat isa. Christmas for me is loving, caring, giving, and forgiving. Ang Pasko, laging masaya. Kaya lahat tayo ay nagdiriwang sapagkat ito ang kaarawan ng ating Panginoong Hesus. Para sa akin, pag Pasko, reunion ng mga pamilya, mga magkakaibigan, at lahat ng nagmamahalan. So, Christmas is loving, happiness, peace, joy, and forgiving. Merry Christmas, everyone. Ang Pasko para sa akin ay paalala na pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus sa sanlibutan upang iligtas tayo at magkaroon ng kapayapaan. Ito'y obligasyon ng bawat isa sa atin na magbigay o makapagbigay ng pag-ibig at kapayapaan sa buong mundo. Maligayang Pasko sa parokya ng Shrine of Our Lady of the Abundant. Ano ba para sa akin ng Pasko? Birthday ni Jesus. Di ba pag may birthday, nagse-celebrate tayo? Mayroong mga handaan. And pag Pasko, we give love to others. Jesus came to us to give love. Kaya nga pag Pasko, naalala ko yung mga taong nangangailangan ng love mula sa akin. Ang aking mga kasambahay, aming labandera, at mga batang namamasko sa amin. Lahat sila, I wanted to share my love with them. Kaya pang Pasko para sa akin is sharing our blessings, loving, and caring for them. For me, Christmas is peace. A peace amidst the wars, hardships, the chaos, and the problems life brings us. A life at peace, knowing God has the whole world in His hands. A merry and blessed Christmas to each and every one. Good day to one and all. That we are going to share with you the Christmas carols is a mystery for us. We would have said no, but it means like running away the gift of Christmas joy and spirit. So we would like to share with you the love of God to our beloved dear friends and parishioners. We thank God for His wonderful gift of life, and we bless you. God bless you, beautiful and loving, kind hearts. Merry Christmas to one and all. The
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul found its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, the angels' voices, oh, Lord divine, oh, night when Christ was born, oh, Lord divine, oh, Lord divine. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord.
Hello! Gandang araw muli, mga kapatid. Meron po akong regalo para sa inyo. Para sa Pasko. Kaya gusto natin sa Pasko, di ba? Makatanggap tayo ng regalo. So my Christmas gifts to you, I pray that you will have, number one, the gift of faith. The source of true love worth living for. Na kung walang pananampalataya, ano pang buhay? Maniwala po tayo. Put faith in God, put faith in each other. So the first gift I'd like to give you is the gift of faith. Second, the gift of love. Love binds the family and friends for life. I love you even if it hurts. Sa kasal at till death do us part. I treat you and I love you as friends and not as servants. Many of you are serving the church, but the love is the love of God for you as friends. And we are friends and we are families. That third gift I'd like to share with you is the gift of joy. Minsan tinatanong natin kung masaya tayo. Masaya ka ba? Masaya ka ba sa buhay mo? Masaya ka ba sa asawa mo? Masaya ka ba sa mga anak mo? Sa anak mo, masaya ba sa iyo? Masaya ka ba sa kinagagalawan mo, trabaho mo, etc., etc. So, now we know that the gift of joy will help us bounce up in the ups and downs of life with strength from above. Mahalaga talaga na masaya ka. At minsan, ikaw rin mismo ang sanpit ng saya mo. Ang pang-apat na gift of hope, which is the Jubilee 2025. Hope never disappoint. Ang taong di marunong tumingin na nakaraan, di pwedeng tumingin sa kinabukasan. We have to always go back. Learn from the mistakes of the past and move forward. The mistakes of the past should not stop us to move forward, but instead look with optimism towards the future. Na ang kinabukasan laging maganda, laging may pag-asa. Ang lima na gusto kong regalo para sa inyo, the gift of peace. The peace that passes all understanding. Nakikita po ninyo yan across the Bible. Hindi naiintindihan. Si Maria hindi niya naiintindihan. Si Abraham hindi niya naiintindihan. Zechariah hindi niya naiintindihan. Si Elijah hindi naiintindihan. Pero hindi mahalaga kung maintindihan o naiintindihan. As long as your heart and in your heart there is peace. Peace, the peace beyond understanding that will guide you to the truth that will bring you closer to Jesus, that you may enjoy life. Na merong masaya, pero wala namang kapayapaan. Ano yun? Na ang magandang kasiyahan ay yung may kapayapaan sa loob. Masaya ba talaga laging tumatawa? Hindi. Maaaring tumatawa siya, pero hindi siya masaya. O hindi, wala siyang kapayapaan. Pang-anim na regalo po sa inyo, mga kapatid, ay ang pamilya. Lahat po tayo, mahal natin ang ating pamilya. Mahal mo nanay mo, mahal mo tatay mo, mahal mo mga anak mo, mga kapatid mo, kapitbahay mo. Sige, baka kapitbahay mo, hindi mo mahal. Pero hinahamon tayo ng Diyos na sila belongs to the great and big family of God. Let us allow God who has given you family embrace for life as it improves one's character. Embrace, love your family. Embrace your life of family. That will improve our character. The last gift, dear brothers and sisters, is the gift of forgiveness. Pwede ba natin palampasin
ang Pasko na hindi tayo nagpapatawad? Kaya ba natin ng Pasko na walang kamatawanan? Father, meron akong kamag-anak patay na. Pwede ba siyang patawarin? Ano yung paradigm mo? Patay na nga siya ba't hindi mo pa siya pinapatawad? Ba't hindi ka pa humingi ng tawad sa kanya? Patawarin mo na siya o humingi ka ng tawad sa kanya that you may restore and heal yourself from life's pains and your relationships in life. So, brothers and sisters, Merry Christmas. Ang regalo ko po sa inyo, the gift of faith, the gift of love, the gift of joy, the gift of hope, the gift of peace, the gift of family, and the gift of forgiveness. How do I summarize all of this? I summarize it, brothers and sisters, with the real gift. And who is the real gift? Jesus himself is the real gift. John 3:16. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that we may not perish, but may possess everlasting life. As in Jesus is the reason for the season. Si Jesus ang real gift ng ating buhay. Mga kapatid, maligayang Pasko at nawa mapagpala at punong-puno ng pag-asa ang 2025 o Jubilee Year 2025. Hope does not disappoint. Merry Christmas again and Happy New Year. Amen. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo ba, kay raming naghihintay sa'yo, nananabig mag-aabang ng pagsilang mga pastol sa sabsaban ay napupog. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalala. Daligin mo, kamanyak at mira, para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiyaw ang mga anghel sa langit, alhati sa Diyos, sa kaligtasan at sa